Una sa lahat, nais ko pong batiin kayo lahat ng isang mapagpalang araw. Handa na po ba kayo lahat makinig ng salita ng Panginoon? Praise God! Palakpakan natin muna ang Panginoon. Kung sa ganon, sabay-sabay po natin basahin muna ang teksto na ating pag-aralan. Ito ay matatagpuan sa aklat ng John chapter 11 verse 38 to 44. Jesus raises Lazarus from the dead. So in verse 38, Jesus once more deeply moved came to the tomb. It was a cave with stone laid across the entrance. "Take away the stone," he said. "But Lord," said Martha, the sister of the dead man, "by this time there is a bad odor, or he has been there for 4 days." Then Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" In verse 41, so they took away the stone. Then Jesus looked up and said, "Father, I thank you that you heard me. I know that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me." In verse 43, when he said this, Jesus called in a loud voice, "Lazarus, come out!" Then in verse 44, the dead man came out, his hands and his feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, "Take off the grave clothes and let him go." Mga kapatid, hindi lamang tayo gustong buhayin ni Jesus mula sa ating libingan or grave. Gusto rin niyang alisin ang mga damit, panlibing or grave clothes, tulad ng nakabalot kay Lazarus na patuloy bumabalot at gumagapos sa iba sa atin. Ang istorya ni Lazarus ay hindi lang story tungkol sa isang taong namatay at muling binuhay ni Jesucristo. It is a story about the power of Jesus Christ to bring life where there is death, and the power of Jesus to bring hope where there is hopelessness, and freedom where there is bondage. Si Lazarus ay namatay, 4 na araw na siyang nasa loob ng yungib na ginagamit nilang bilang libingan. In John chapter 11 verse 21, nang dumating si Jesus, sinabi ni Martha, "Lord, kung nandito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko." Parang sinasabi niya kay Jesus Christ, "Lord, wala na eh. Huli ka kasi. You are late." Pero mga kapatid, tandaan natin ito. Si Jesus ay hindi nalilate. What looks like the end to us can become the beginning of God's greatest miracle. Noong pinalaya ni Jesus si Lazarus mula sa kamatayan, lumabas si Lazarus sa libingan na nakabalot ng damit panlibing at naging dahilan na hindi siya makakilos, hindi siya makamove on. Many believers are alive in Christ, but practically living like they are still inside the tomb. Parang nasa libingan pa rin sila. Naranasan mo na bang maging malaya mula sa isang bagay, ngunit pakiramdam mo ay nakatali ka pa rin dito? At sinasabi mo, "Lord, bakit hanggang ngayon dala-dala ko pa rin? Lord, I know you have forgiven me,
but why I am still carrying the guilt? Lord, I know you love me, but why I am still afraid? Lord, I know I am saved, but why I am still struggling with the same things I did before? Lord, bakit parang paulit-ulit akong buwabalik sa bagay na gusto ko nang iwan? Kapatid, kung nakaranas ka ng ganito ngayon, nais ko po ipaalam sa iyo na you are already outside the grave. And God wanted you to remove that bandages so that you can walk in freedom. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father God, Lord, Father, in the mighty name of your Son, Jesus Christ, I humbly come before your holy throne. Father, I ask that you forgive us, O God, or forgive me, Lord, for any wrongdoings, O God, any things, O God, that I have done in the past days, past hour, that you are not glorified, Lord. Father, I believe you are the God of mercy and forgiveness. As you said in your word, that if we confess our sin, you are faithful and forgive us. That is your promise, Lord. I claim, O God, that I am already cleansed. I invite the Holy Spirit to help me, to anoint me, O God, and let this word that you impressed to me, O God, in my heart, to teach to the people, O God, this word, O God, will be a blessing for them. That, Lord, in this message that we are about, Lord, to hear today, we will know, O God, that, Lord, you are the God of resurrection and life. And you continue, O God, to call all the believers, O God, Lord, to remove any bandages, Lord, in their lives, so that we can move freely, O God, into freedom. Thank you, God. Thank you, Jesus. This is what we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay, mga kapatid. So Jesus can come into our situation even when it seems too late. No? Sa John chapter 11 verse 21, sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. So Martha believed that Jesus could heal Lazarus before he died. Pero ngayon, 4 days nang patay si Lazarus, no? Mabaho na ang kanyang katawan at parang wala na talagang pag-asa, kasi alam niyo, mga kapatid, sa belief at the time ng mga Jew, naniwala sila na ang patay, 3 days na ang kaluluwa ng patay ay nandiyan lang nakapaligid sa patay na katawan, no? So, kaya itong katawan ni Lazarus ay 4 na araw, no? Nasa nag-aagnas na siya, no? At nangangamoy na siya. Mga kapatid, minsan ganito rin tayo, no? Katulad ni Martha, na parang sinabihan na si Jesus Christ na sana nandito ka, no? Kung nanarito ka, hindi sana namatay ang kapatid ko, no? Sana, Lord, no, noon kapag dumating, minsan sinasabi natin yan kay Lord, no? Parang sinasabihan natin late siya. Sana hindi nangyari yon, no? Sana hindi nasira ang pamilya namin. Sana hindi ako nagkasakit, o yung kamag-anak ko nagkasakit, o mahal ko sa buhay nagkasakit. Sana hindi rin ako nagkamali. Sana hindi ako iniwan ng girlfriend ko, ng boyfriend ko, ng mahal ko, no? But sometimes we think na nalilate ang Diyos. Mga kapatid, hindi nalilate ang Lord. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon, mga kapatid, hindi kailanman
nagiging late ang Diyos sa ating buhay. Imagine, mga kapatid, receiving a call, no? Halimbawa, nakatanggap ka ng isang tawag at sinabi ng kausap mo, Sir or Ma'am, Sis, kailangan ninyo pong pumunta agad dito sa ospital. Huli ng lahat. Kapag narinig mo yun, parang bumagsak ang mundo mo. But when God enters the situation, too late does not mean it is impossible. Because God is a God of possibility. Nothing is impossible with God. So Lazarus was already dead for 4 days. But 4 days is not too late for Jesus Christ. Kapag sinabi ng tao, wala ng pag-asa. Maaring yun ang sandali na sabihin ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Just watch me. I'll do and I'll show you my power, my miracle, healing power. But this one is not just only healing ang ginawa ni Jesus Christ kay Lazarus. Lazarus is already dead at kanyang binuhay. So, grabe ang amazing power ni Jesus Christ. Jesus can bring life into what has died. No? Ito yung second point. Sinabi doon sa John chapter 11 verse 43, pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka. And the Bible says Lazarus came out. Sa John chapter 11 verse 44, matagpuan po natin yan. Ang mga kapatid, imagine ang tagpo na yan. Patay si Lazarus pero naririnig niya ang boses ni Jesus Christ. At nang magsalita si Jesus Christ, Lazarus, lumabas ka. The dead man came alive. Nakita natin dito ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus upang buhayin ang mga patay. Kaya totoo ang sinabi niya na siya ang resurrection and the life. Basahin natin ang John chapter 11 verse 25 to 27. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Verse 26, at sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniwala ka ba sa sinasabi ko? Yan ang tanong ni Jesus Christ kay Martha, no? Sumagot si Martha, opo, Panginoon, naniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Mga kapatid, ngayon, tatanungin ko rin kayo, naniwala din ba kayo sa sinabi ni Jesus? Dapat lang na tayo ay maniwala, mga kapatid. Dati tayong patay at ngayon we are alive in Christ. Amen? Bakit tayo patay dati? Kasi dahil sa ating kasalanan. Sinabi ng Book of Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Diba? Ano yung sinasabing wages of sin? The payment or result that people earn by doing wrong and turning away from God. Those people who have no relationship with God, ay dito tayo galing, no? Na akala natin na okay lang, no? Mga ginagawa natin. So, ano yung result niyan? No? Death. It will result to death. Ang death na sinasawag dito, it is
not only a physical death, no, but it is a separation from God, bringing spiritual and physical loss. No? So, paghiwalay po tayo sa Diyos, no? Wala tayong connection sa Lord. We are spiritually dead, no? Pero ito, then there is a gift of God. A gift of God is something free and loving that people cannot earn by themselves, no? Ano yung sinasabi sa Ephesians 2:8 and 9? For it is by grace that we have been saved. Diba? It is not through yourself. It is the gift of God. No? So that no one will boast. Okay. And then the eternal life this is living forever in the presence of God with peace and joy through Jesus Christ. No? When we die physically, we will go to heaven, and that we can have that perfect eternal life. Our life today is temporary. No? Magkaroon po tayo ng resurrection. Even if tayo po ay nakalibing na. No? Magkaroon po tayo sa pagdating ng Panginoong Hesus. No? Magkaroon po tayo, i-resurrect niya tayo po. No? So, magkaroon tayo ng glorified body. No? So, makikita natin dito sa Romans chapter 6 verse 23, no, na mayroong bad news. Ang bad news is wrong choices that leads to brokenness and death. At mayroong good news. Ang good news, mga kapatid, God sent us a deliverer and life giver as a free gift through His Son Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Because dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, no, we are not worthy. It is not because of our good works. Kaya tayo naligtas. No? It is because of His love for us. Siya gumawa ng paraan na ipadala ang kanyang bugtong na anak dito upang tayo tubusin. Upang tayo i-redeem, no? Sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya mga kapatid, tayo ngayon ay assured na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan dahil po sa ginawa ni Jesus Christ for us in the cross. He paid our sin, no? He redeemed us nung siya ipinako at namatay sa cross. Maliban sa physical and spiritual death, may ibang bagay na sometimes namamatay sa ating buhay. Minsan, mga kapatid, namamatay ang ating pag-asa. Minsan, mga kapatid, namamatay ang pananampalataya o pagtitiwala natin sa Diyos. Minsan, namamatay ang pagpatuloy nating mga magandang pangarap. Minsan, namamatay ang good and healthy marriage life natin. May maraming mga nasisirang pagsasama ng mag-asawa. No? Minsan namamatay ang prayer life natin. Parang wala nang ganang manalangin. You know, our prayer, marami na mga exhortation about prayer na we need to have a consistent prayer life. Hindi lang yung manalangin tayo bago kumain o manalangin tayo bago umalis ang ating mga sinasakyan. We need to pray whether we have problem or we are in the state of blessing. We need to talk to our Father in heaven. No, hindi lang puro hingi, no? At hindi panalangin na tinamad na thank you Lord. Okay na? No. We need to talk to
to our Lord Jesus Christ, to our Father in heaven. No? Kasi parang nagmamadali ka. No? Hindi pwede yung ganong mga style ng panalangin. No? So, mga kapatid, sometimes namamatay ang pag-ibig at magandang relasyon natin sa ating mga pamilya at kaibigan sa mga kapatid sa church. Minsan namamatay ang tayo na mamuhay sa paglalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Minsan namamatay ang ating paglilingkod sa Diyos na mayroong kagalakan. Namamatay minsan ang pag-ibig at katapatan natin sa ating Diyos. May mga taong buhay, mga kapatid. Buhay physically, pero patay emotionally. May mga taong nakangiti sa labas, no? Nakangiti, pero umiiyak sa loob. May tinatagong problema, no? May mga taong pumupunta sa church, pero ang puso nila ay pagod na pagod na. Pagod na pagod na sa pagpunta, wala nang gana, no? Pinagbibigyan ng si sister or si brother, pinagbibigyan ng si pastor, no? Mga kapatid, go to church because you love Jesus. Go to church because you love the Lord thy God. You know, Jesus can bring life again. Isipin ninyo, ang isang magandang sasakyan, halimbawa, yung mga electronic vehicle ngayon, no? Mga top of the line ng Tesla, na mga made in China na mga sasakyan na wala nang kailangan ng gasolina, electricity lang. Ito, mga sasakyan na ito, halimbawa, maganda ang design, may magandang pintura, maganda ang interior, kompleto ang accessories, maayos ang makina at gulong, pero patay naman ang battery. Sigurado hindi ito andar, magiging useless ito. No? Sometimes a Christian can look good outside. Maririnig mo sa kanya ang nagsasalita siya, praise the Lord, praise God, hallelujah. Pero inside, Lord, pagod na ako. Lord, hindi ko na kaya. Lord, parang wala na akong pag-asa. Mga kapatid, Jesus can breathe life again into what has become spiritually dead in your life. What is dead in your life is not beyond the reach and power of Jesus Christ. The third point, coming out of the grave does not mean all the bandages are gone. In John chapter 11 verse 44, sinabi, lumabas nga si Lazaro na nababalot ng tilang panlibing ang kanyang mga kamay at paa. May nakabalot ding tila sa mukha niya. Notice, tingnan ninyo mga kapatid. Si Lazarus ay buhay. Ngunit siya ay nakagapos. Nababalot siya ng grave clothes. No? Ito yung damit pang libing. No? Nagkaroon siya ng buhay na muling pagkabuhay, ngunit nakasuot pa rin siya ng mga grave clothes. O damit niya na panlibing. Sa atin sa Pilipinas, ang mga patay, no? Ang nililibing po natin, no? Mga kamag-anak natin. Usually, ang sinusuot, di ba? Barong, no? Barong Tagalog. Yung iba, naka-Amerikana. Pero sa panahon ni Jesus Christ,
ang mga namatay talagang parang mami, nakabalot, no? So, ang grave clothes, mga kapatid, ay isang magandang larawan ng mga bagay na maaring patuloy na gumagapos sa isang mananampalataya kahit binigyan na siya ni Kristo ng bagong buhay. No? Katulad ni Lazarus. Mga kapatid, bakit grave clothes? Because grave clothes belong to the grave. Hindi, ang grave clothes ay hindi gamit ng mga buhay. They belong to the dead person. No? And there are things in our lives that belong to our old life, not our new life in Christ. Ano itong mga grave clothes na maaring patuloy na gumagapos sa isang mananampalataya? Number 1, a grave clothes of sin and sinful habits. Ito yung mga bagay na alam nating mali pero paulit-ulit pa rin nating ginagawa. Halimbawa, ang pagsisinungaling. Pangalawa, sexual immorality, no? At number 3, galit. Number 4, bitterness. At number 5, marites. Ano yung marites? Gossip, mga kapatid. Number 6, substance abuse or illegal use of drugs, huh? Or cigarettes, iba pang mga destructive habits. Gusto ko lang balikan yung galit. Ang pagkagalit, mga kapatid, isang emotion na binigay ng Lord sa atin. Even the Lord, no, get angry, no? Pero ang ano diyan, mga kapatid, sinabi ng Bible, in your anger, do not sin. No? So, inaalaw ng Lord na magalit tayo. Pero wag lang tayo magkasala. Kasi pag nagalit ka, nagmumura ka, nagbanggit ka ng mga curse, no? Doon sa kapwa mo, no? Even sabihan mo nga yung kapwa mo, sabi ni Lord, sabi niya, even you will say to your brother, fool, you are in danger nga ikaw ay pupuntang impyerno. Mga kapatid, sinabi sa Hebrews chapter 12 verse 1, kaya nga dahil napaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang mga kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Yan. Talikuran na po natin ang mga sinful habits na yan. No? Number 2, ano ba yung grave clothes? No? Nagumagapos sa mananampalataya, no? Ang grave clothes, pangalawang grave clothes is a grave clothes of unforgiveness at bitterness. Ang mga sugat ng nakaraan ay maaring maging invisible na chain, no? Na nakagapos sa atin. Halimbawa, naalala mo yung tao na nakasakit sa'yo at sinabi mo, nasaktan niya ako. Hindi ko siya kayang patawarin. Hindi na ako muling magtiwala. Kanino man. Paulit-ulit na binabalikan ang kasalanan ng taong naka-offend sa kanya. Ngunit, nakahingi naman ng tawad ang taong ito sa kanya noon pa. No? Sinabi sa Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Basahin niyo yan. This verse teaches us na alisin ang mga bitterness, anger, at malice, at matutong magpatawad.
Pangatlong grave clothes is the grave clothes of shame and condemnation. May mga mananampalataya na alam nilang pinatawad na sila ng Diyos, pero patuloy pa rin silang nabubuhay na parang define pa rin sila ng kanilang mga nakaraan. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 1, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Yan ang salita ng Panginoon. Wala ng condemnation para sa atin na nasa kay Kristo, mga kapatid. Wala na. No? Hindi ka na dapat mamuhay sa ilalim ng condemnation. No? Kung ikaw ay kay Kristo. Huwag ka maniwala sa mga inject. No? Inject kasinungalingan, deception ng diablo. No? You are now a child of God. Pang-apat po na grave clothes is the grave clothes of fear. Ang fear ay maaring maging bandage na pumipigil sa isang mananampalataya na lumakad sa calling ng Diyos para sa kanya. Calling ng Diyos para sa kanya upang maglingkod. Halimbawa, fear of failure. No? Takot siya mag-fail. No? Fear of rejection. Fear of people. Matakutin sa tao. Ayaw nahiya. Ako noon, pag pumunta ako dyan sa harap ng pulpit upang manalangin, bago pa akong Kristiyano, takot ako no? Natakot ako, nahihiya ako, nanginginig ako para sa prayer, opening at saka closing, no? At isa pa, fear na mag-step out in his faith, no? Sabi ng Timothy, 2 Timothy verse 1 to 7, mga kapatid, God has not given us the spirit of fear, but of sound mind and power. Yan ang binigay. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. No? Why? Why we should be afraid? No? God is with us. And who can be against us if God is with us? Kaya huwag tayo matakot. No? At tulad yan, dyan sa lugar ninyo dyan ngayon, no? Dati, pasalamat tayo, nagkaroon ng pagbabago, no? Pero, mga kapatid, noon, kung medyo matakotin ka, hindi ka pwede na maging leader ng isang simbahan, no? Na kung saan ay pinagbabawal ang maganong gathering. So, praise God. No, glory to God. The Lord has given us ang mga leader, mga unang mga leader ng espiritu ng katapangan, no? For God's glory. No? Narinig naman ninyo ang patutuo doon sa preaching ng ating buting pastor Arman nung last Friday. No, naikwento na niya at narinig ninyo yung kanyang mga naikwento na mga sitwasyon noon. So, number 5 na grave clothes. Ito yung grave clothes of wrong identity. Maaring free na ang isang tao kay Kristo, pero puro negatibo pa rin ang pumapasok ang kanyang isipan. Halimbawa, iniisip at naniwala siya na wala na siyang halaga. No, ganun, no? May mga taong ganun, no? Wala na akong halaga, siya mismo, ha? Hindi na siya magbabago. No? Wala nang pag-asang magbago ako, ganito na talaga ako. Failure talaga siya, no? Tinanggap niya na talagang failure siya, no? Ganito na talaga siya, no? Ang past niya ang nagde-define kung sino siya. Mga kapatid, kapag nasa kay Kristo tayo, binigyan niya tayo ng new identity. Sinabi ni
Sinabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, alam ko maraming nakakaalam nito, nakapag-memorize nito. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. You are now a new creation. No? The royal priesthood. You are now the child of God, mga kapatid. Do not believe in the lies and deception and the deception of the enemy. No? Your identity now is you are a child of God. You are saved. Marami yan. Maraming sinasabi kung sino ka. Sino tayo, no? We are a new creation, no? So, we became a born again child of God. Amen? So, we have now freedom. We are set free. No? We are redeemed. We are victors. We are not losers. We are the head and not the tail. No? We are the lender and not a borrower, mga kapatid. We are now in the presence of God. Before, we are not in the presence of God. Ha? So, ganun mga kapatid. Do not believe in any lies of the enemy that is injected in our mind. Number 6, the grave clothes of addiction and destructive behaviors. May mga bandage, no? May mga gumagapos sa atin na nagiging deeply rooted sa mga pattern na ito. Halimbawa, ang alcohol, no? Ang alcohol, ang pag-consume ng alcohol, no? At mga droga na nakakasira sa ating katawan. Binanggit ko na rin ito kanina, ang pornography, ang gambling, uncontrolled anger, compulsive behaviors, mga kapatid. Everything is permissible but not everything is beneficial. No? Kapag tayo po ay nagtitake ng alcohol, sinisira natin ang ating sarili. Di ba? Maraming namamatay na maaga dahil sa aga pa lang lasing na. No, si Tanduay na, si Anio na, si Hinebra na, ang kanyang pangkape. No? Yung mga nagdudroga, maraming nasisira na mga tao dahil sa pagdodroga, pagtitik ng shabu, marijuana, cocaine, at iba pa. No? Nasira ang kanilang utak. Kaya kailangan ng rehab. No? Mga kapatid, dati ganyan ako nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Alcohol, lasing, no? Paglalasing, iba-ibang klaseng inumin. No, mayroong tuba, binokolapo, Tanduay, no? Mga Hinebra na yan, San Miguel Bear. Naranasan ko, sumuka ako, ang sinusuka ko, green na. No? Naranasan ko rin mga kapatid, naging addict ako. Saan? Sa marijuana. Noon panahon na yun, hindi pa uso ang shabu. Siguro kung may shabu at that time, nakapag-shabu na rin ako. Pero ako nagpapasalamat sa Lord. Nakakilala ako sa Kanya. Lahat ng mga bagay na ito, na kung saan ako na-addict, naging addict, ay inalis niya.
No, kahit yung paninigarilyo. Sabi ko kay Lord, nung ako'y nakakilala na sa kanya, nahihiya ako sa aming church. Ako lang mayroong dala-dalang sigarilyos, nabiyan ako ng aking sister wife that time. No, ang nanay ni Macbac at ni Ryan, sinabihan na ako na nakakahiya ka. Ikaw lang may sigarilyo dito. Sabi niya, huwag kang magpanigarilyo. Itaas mo yan kay Lord. So, yun, sabi ko, sige, try kong kasapin si Lord. Lord, remove this from me, Lord. Yung itong bisyong ito. Ito mga kapatid, no? It is grave clothes sa atin, no? Sa tao, no? At that time, nakakilala na ako sa Lord. Lord, remove this thing that naggumagapos sa akin, no? So the Holy Spirit convicted me. Ang Holy Spirit ang kumilos, at nung dumating yung panahon, mga kapatid, na ang amoy pa lang ng sigarilyo, nasusuka na ako. Tinapon ko na natigil ako sa panigarilyo. So talagang grabe, amazing ang ginagawa ng Panginoon ng pagbabago sa buhay ng tao. So, hindi lang tayo tinawag ng gospel na lumabas sa ating libingan o bibigyan tayo ng panibagong buhay. Tinawag din tayo na mamuhay sa kalayaan. Mga kapatid, kaya kailangan alisin ang mga nakabalot sa ating sarili. No? Mga bagay na ito, yung mga grave clothes or damit panlibing, katulad ni Lazarus na siya binalot ng grave clothes. Sa pangpito, ang pampitong grave clothes ay grave clothes of people pleasing and fear of man. Many believers na kontrolado ng opinion at approval ng ibang tao, yung laging iniisip, ano kaya ang sasabihin nila sa akin? Baka hindi nila ako tatanggapin. Baka hindi nila nagugustuhan itong sinusuot ko. Baka kailangan ko silang mapasaya. Kaya tingnan mo, ngayon sa Facebook, pag nag-post ka, ay ilan na yung nag-likes. Diba? Tinitingnan, uy, marami na nag-comment, marami na nag-likes, naglagay ng heart, no? So, fear, sabi ng Proverbs 29:25, fear of man will prove to be a snare. Fear of man will prove to be a snare. No? Ang tunay na freedom ay matutong mamuhay para sa approval ng Diyos, hindi para sa approval ng tao. No? Hindi palaging naghanap ng approval ng mga kapwa natin. We need to live at mamuhay po tayo, no? At hanapin ang approval ng Diyos sa ating, no? Pang-walo na grave clothes o damit pampatay, panlibing, is the grave clothes of past pain. Ang past wounds, mga kapatid, tulad ng rejection, abandonment, betrayal, failure, deep emotional wounds, ay maaring makakaapekto sa paraan ng pagtingin natin sa Diyos, sa sarili natin, at sa ibang tao. The past may explain some of our struggle, but it does not have to determine our future. Imagine, mga kapatid, a prisoner sitting inside his cell. Then suddenly, you hear a sound, click, no? Click, yung
ano ng door, no? Yung lock ng door, nag-click. Andyan yung official, the prison door open, the guard says, you are now free. You are free to go now. No? Alam mo, 20 years na siya nasa kulungan. O 30 years, mahaba, no? At sinabi ng guard sa kanya, malaya ka na, pwede malaya ka nang umalis. Pero ang prisoner na ito ay nanatili sa loob. Bakit? At ayaw nang lumabas. Because he doesn't believe he is free. Hindi siya naniwala na siya ay malaya na. Mga kapatid, the door is open. But he is still living like a prisoner. He is not anymore a prisoner because binigyan na siya ng kalayaan. He is delivered already. Ganyan ang bandage, mga kapatid. Ganyan ang pagkagapos. Ang gumagapos sa atin. Sometimes Christ has already provided freedom to us or to a person or to a believer, pero ang mindset ay ganito. Ganito na talaga ako. Hindi na ako magbabago. Ito na ang buhay ko. But Jesus says, you are not a prisoner anymore. You are now a free man. No? You are now a free person. Hindi ka na dapat manatili sa kulungan. You can be out of Egypt but still have Egypt in your heart, like what happened to the Israelites. Wala na sila sa Egypt. Nasa Mount Sinai na sila. Nakatawid na sila sa Red Sea. Pero ang iba sa kanila, ang kanilang puso, no? Ang kanilang utak ay nasa Egypt pa rin. Gusto nilang bumalik. No? Jesus, number 4 points. Jesus commands to those people. Jesus said, lost him. In John chapter 11 verse 44, Jesus said, lost him and let him go. Napansin ninyo mga kapatid, Jesus raised Lazarus. Binuhay niya si Lazarus. But Jesus commanded other people, maybe some of those people there are relatives of Lazarus, and maybe those other people there are his disciples. No? Inutusan niya ang mga taong ito to remove the grave clothes of Lazarus. Pwede namang siya na ang gagawa na pag-remove ng grave clothes, yung mga nakabalot, no, kay Lazarus. But Jesus involved the people around Lazarus. This is also the ministry of the church. Mga kapatid, ang church ay hindi dapat lugar kung saan pinapahiya ang sugatan, hinuhusgahan ang mga nalaglag, tinatanggihan ang mga broken-hearted. Ang simbahan ay dapat maging lugar kung saan nagsama-sama ang mga kapatid, nagtutulungan, nagmamahalan, naghihikayat or nag-i-encourage, at nagmamalasakitan ang bawat isa. Imagine, mga kapatid, ang isang sundalo. He came from battle and he is wounded. No? Umuwi siya at siya po ay may sugat. No? Tinamaan ng bala. Hindi sasabihin ng kanya mga kasama, sige, tingnan nyo, nasugatan siya eh.
Instead, mga kapatid, ang sabihin ng kanyang mga, ang gagawin ng kanyang mga kasama, tulungan nila ang kasama nilang wounded soldier nito. At they will carry him and then they will apply first aid to this soldier. They will help him recover. That's what the church should look like, mga kapatid. Kapag may kapatid na nahulog, restore him. Kapag may sugatan, help him heal. Kapag may nanghihina, strengthen him. Kapag may bumabalik kay Kristo, welcome him home. Because Jesus said, lost him. Kalaganin niyo siya. No? And let him go. So, katulad ng sinabi ko kanina, hindi sinulo ni Jesus Christ ang gawain. No? Kaya ganun din ang aking encouragement na kayo dyan, mga kapatid, tulungan ninyo ang ating butihing pastor, head pastor ng TCFIMG na si Pastor Eli. Huwag tayong pabigat. Gawin natin na tayo po ay maging pagaan. No? Huwag tayong pasaway. No? Kasi mahirap na ang ating butihing pastor ay puno ng iniisip na mga problema dahil tulungan natin. No? Tulungan natin ang ating butihing pastor dyan. At magtulungan kayo dyan, mga kapatid. So, number 5, Jesus wants you to walk out of the grave and into a new life. Si Lazarus ay lumabas sa kanyang tomb, but Jesus didn't resurrect him so that he could stand forever beside the tomb. Hindi, doon sa libingan niya, hindi binigyan ng buhay muli, no? Hindi niya ni-resurrect si Lazarus upang tumayo lamang doon sa gilid ng kanyang libingan, yung kuweba, no? He was raised to live again. Jesus raised Lazarus to live again. Katulad ito ng caterpillar. Ang caterpillar ay may isang anyo ng buhay. Pagkatapos, pumasok ito sa cocoon at kalaunan ay lumabas itong nag-transform into a beautiful being. No? Ang tawag dito ay butterfly. Imagine kung ang butterfly na ito ay gagapang pabalik doon sa cocoon, yung kanyang pinanggalingan, at babalik siya doon. Maaring may magsabi sa kanya, bakit ka babalik? Nilikha ka para lumipad. May pakpak ka eh. Huwag ka na bumalik sa dati mong anyo. Pangit yun. Diba? Yung gumagapang na caterpillar noon. Ngayon, lumilipad na may pakpak, maganda yung kanyang anyo. No? So, kung minsan, mga kapatid, ganun din ang ginagawa ng ibang mga Kristiyano o mananampalataya. Iniligtas at binago tayo ng Diyos, pero gusto pa rin nating bumalik sa dating buhay. Parang mga Israelita na dineliver na sila ng Lord. Pinaalis na sila sa Egypt. Nakatawid na sila sa Red Sea. Yung iba, reklamo ng reklamo, gustong bumalik uli doon sa Egypt upang magiging kahit tanggap na nila na sila ay slave. No? Don't keep wearing what Jesus already told you to remove.
No? Yun ang sinasabi. We have to remove ang mga bagay na nakabalot sa atin upang hindi ito maging sagabal sa ating paglakad bilang mga malaya o tayo ay dineliver na ng Panginoon. No? Number 6, Jesus wants your freedom to become your testimony. Ito malaking testimony itong nangyari kay Lazarus, no? After Lazarus was raised by Jesus from the dead, something amazing happened. Na-witness ng mga tao. People came to see Lazarus. Talagang kasi kumalat yung balita, si Lazarus, di ba, patay, binuhay ni Jesus Christ. Kaya maraming mga nag-uusyuso upang titingnan kung totoo ba talaga na nabuhay si Lazarus. So people came to see Lazarus. Why? Because they heard that Lazarus is alive. His life became evidence of the power of Jesus. So mga kapatid, your testimony can become somebody else's hope. Ang mga nakakilala po sa atin, nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, alam nila yung karumihan mga ng buhay po natin. No? Yung mga nakaraan na dati po tayo maraming bisyo. Dati ang mga lumalabas sa ating mga labi ay hindi naging kalugod-lugod. Puro mga malaswa, puro hatred, pagmumura. Ngayon na iba na yung makita nila sa atin. Nagkaroon ng pagbabago. No? Kaya ito ay magiging testimony. No? The things you survive, no? God can use it. The pain you experience, no? Yung mga naranasan, mga trials sa buhay, God can use it. The healing you receive, God can use it. The deliverance you experience, God can use it. Your testimony can point people back to hope. Your testimony can point people back to God. Then you can lead people into the presence of God because you are TCFIM. Amen? Palakpakan natin si Lord. Mga kapatid, nasa conclusion na po tayo. Sinabi ni Jesus Christ, lose him and let him go. Let's go back to the word of Jesus. Lose him and let him go. Mga kapatid, imagine Jesus standing at the tomb today. And perhaps he is speaking to somebody here. Here. Come forth. Come out of fear. Come out of shame. Come out of condemnation. Come out of unforgiveness. Come out of your past. Come out of hopelessness. Come out of spiritual bondage. Come out of everything that belongs to the grave. And when you come out, mga kapatid, let the grave clothes fall. Mga kapatid, maybe you are here today and you know that you are alive in Christ. But you still wearing grave clothes. Maybe you are saved but you're still afraid. Maybe you are forgiven but you still cannot forgive yourself. And maybe you cannot forgive others also. Maybe you are worshiping but deep inside you are wounded. Maybe you are smiling but inside you are crying.
Maybe you are free from bondage, but something else is still holding you. And He is calling your name. Come forth. Halika. Lumabas ka. Hindi kanya tinawag para manatili sa loob ng libingan. Hindi kanya binuhay para manatiling nakagapos. He called you out so you can live. He called you out so you can be free and be delivered. He called you out so your life can become a testimony to others. And today Jesus says, lose him, let her go, let them go, and finally walk in the freedom I have given you. Bago ako magtapos, nais ko munang imbitahan ang lahat na tumayo. Kapatid, iyuko mo at ipikit mo ang iyong mga mata at huwag mong pansinin ang iyong katabi. Kapatid, sa oras na ito, mag-focus ka lamang sa Panginoon dahil ito ang pagkakataon na makausap mo siya. Kung may mga bagay na gumagapos sa iyo, suko mo ngayon kay Jesus. Kung may mga kasalanan kailangan mong bitawan, bitawan mo kapatid sa tulong ng Espiritu Santo. Kung may taong kailangan mong patawarin, patawarin mo. Kung may mga takot na pumipigil sa iyo, ibigay mo kay Jesus. Kung may shame and guilt na patuloy na bumabalot sa buhay mo, tanggapin mo ang kanyang kapatawaran. Jesus has called you out. Now let the grave clothes come off from your life. Kung nais mo kapatid na sabihin sa Panginoon, Jesus, gusto kong maging malaya. Gusto ko makatanggap ng deliverance mo. Tanggalin mo, Jesus, ang anumang gumagapang sa akin. Then, kapatid, lumapit ka sa Kanya at sundin mo ang panalangin na ito. Panginoong Jesus, salamat dahil tinawag mo ako mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon, isinusuko ko sa iyo ang bawat bindahi o bandage ng buhay ko. Bawat kasalanan, bawat takot, bawat sugat, at bawat bagay na gumagapos sa akin, tanggalin mo ang aking grave clothes. Palayain mo ako, Diyos ko, at tulungan mo akong lumakad sa bagong buhay. Hindi na ako babalik sa dati. Sa iyo ako lalakad, sa kalayaan, sa kabanalan, at sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa pangwakas na panalangin, mga kapatid, ako ay manalangin. Maraming salamat dahil tinawag mo kami, O Diyos, mula sa kamatayan patungo sa buhay kay Kristo. Panginoon, alisin mo ang lahat ng mga grave clothes na gumagapos sa amin. Kasalanan, takot, bitterness, unforgiveness, guilt at shame. Palayain mo kami. Tulungan mo kaming lumakad sa kalayaang ibinigay mo. Bigyan mo kami ng lakas na mamuhay sa bagong buhay, sumunod sa iyong kalooban at maging saksi ng iyong kabutihan. Pagpapalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid ko na nakinig ng iyong mensahe sa araw na ito. Maging mga kanilang mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. Lord, iingatan mo, Panginoon, at kung sa oras na ito may mga kapatid na nangailangan sa kanilang emotional, spiritual, financial, and every aspect of their life, Panginoon, I pray, Father, in the mighty name of your Son, Jesus,
that Lord, i-release mo, Panginoon, ang kailangan, Panginoon, Lord God, that will meet the needs, O God, of your people, O God. Lord, I pray that you will continue, O God, to rain down your blessing. And I declare blessing upon blessing will be, Lord, received by your church in TCFIM, O God. I pray, Panginoon, that you will send more or you will equip people to serve you in our church, O God. Bless, Panginoon, Pastor Eli, Pastor Claudette, Pastor Ratcha, and all the ministry head, O God, and all the workers of the church, and all the members, O God. I pray, Panginoon, that they will continue to be united, love each other, O God. Magtulungan sila, O God, in church that you have called them to serve you, O God. Maraming salamat, Panginoon. We claim, O God, the victory in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen.